Sa talakayan nating ito ay aaralin natin ang mga katangian ng spherical mirror. Ang spherical mirror ay bahagi ng isang salamin na hugis bola o sphere. Kaya, upang magkaroon tayo ng spherical mirror, ay gagamit tayo ng hugis bolang salamin. Tapos, kukuha tayo ng isang bahagi nito. Ito ay spherical mirror. May dalawang klase ang spherical mirror. Kung ang reflecting surface ng spherical mirror ay ang panloob na bahagi o nakakurbang palayo sa tumitingin, ang ganitong uri ng salamin ay tinatawag na concave mirror. Kapag tumama sa ganitong uri ng salamin ang mga light rays, ang mga ito ay magre-reflect alinsunod sa law of reflection. Ang mga reflected rays ay magsasalubong. Kaya, ang ganitong salamin ay tinatawag ding converging mirror. Ang mga reflected rays ay nagsasalubong sa isang point. Ang point na ito ay ang focus ng concave mirror. Kung ang reflecting surface naman ng spherical mirror ay ang panlabas na bahagi o nakakurbang palapit sa tumitingin, ang ganitong uri ng salamin ay tinatawag na convex mirror. Kapag tumama sa ganitong uri ng salamin ang mga light rays, ang mga ito ay magre-reflect din alinsunod sa law of reflection. Ang mga reflected rays ay maglalayo, kaya ang ganitong salamin ay tinatawag ding diverging mirror. Pero di tulad ng concave mirror, ang mga reflected rays ay hindi nagsalubong sa isang point. Subalit kung maglalagay tayo ng mga apparent path of rays sa likod ng mga reflected rays, naroroon ang pwesto kung saan ang mga reflected rays ay nagsalubong sa isang point. Ang point na ito ay ang focus ng convex mirror. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!